Dahil pa summer na po guys, so ayan, i-double check na po natin yung ating mga plant dito sa ating munting garden. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys, at meron naman tayong kailangang i-rescue na plant. So yan, at medyo ayan, matamlay dahil yung weather natin ngayon guys ay pa summer. Ayan, pa summer na tayo. So yung init dito sa ating location ay sobrang sobrang init, intense na po, sobrang intense na po ng init dito sa ating location. So ang nangyayari, yung ating mga succulent ay kailangan nating i-prepare. Ayan. So hindi pa wala pa tayo sa kalagitnaan ng summer guys. So yung ating mga plant ay ayan na po, sobrang dehydrated. Ayan. So heto yung ating kalanchoe, flapjack. Ayan, yung ating babies. And then yung ating mother plant. So yan sila guys. Ayan, pag hinawakan mo sila ay talagang malambot. Ay hindi naman siya malambot, yung yung parang hindi mo ma-feel na talaga na wala silang tubig sa sa dahon. Ayan, siya, yung iba yung malambot is lang, ayan, manipis na yung dahon niya guys. So iba siya dun sa natural na busog na flapjack. So heto, ayan, manipis na yung kaniyang dahon. So indication yan na dehydrated yung ating plant. So ngayon, ayan, heto yung babies ng ating mother plant. So yan, napakarami niyang babies. I think mga 6 babies yung lumabas dito na mother plant. So heto yung top cut. Ayan, heto yung top cut natin guys. So ang ginawa ko kasi dito, gusto ko siyang maging red. So yan, di ko siya diniligan. And then heto yung ating variegated flapjack. So yan, at medyo dehydrated din. So dahil pa-summer na tayo guys, so kailangan kong ayusan yung ating plant para hindi siya tuluyang malusaw or malanta. Ayan, magiging malanta yung ating plant. So meron akong technique na ginagawa dito. So heto, lang siya, kulang lang siya ng konting dilig. Heto talaga guys, ayan, kailangan natin tong ibabad natin siya or isok natin siya sa water. So ayan, at sobrang dehydrated. Ko talaga to guys, yung sinadya ko to para maging stress yung ating plant, kaya lang nasubrahan. Ayan, nung nung tiglamig ay hindi naman siya ganyan. So nung simula nung mainit na dito sa ating area ay ayan, nasubrahan siya, na na siya, yung lanta na. Ayan. So yan, kailangan natin siyang i-revive. I-revive natin siya guys, kasi maganda to pag maayos natin, kasi red na po yung ating plant. So unahin ko na itong ating variegated flapjack. So ayan, at diligan lang po, kulang lang po ito ng dilig. Ayan. So after nito ay i-dry lang natin siya, and then ibalik natin siya dun sa kanyang area. And then check natin palagi yung kanyang soil, dahil mainit dito sa ating location guys. So kailangan pag medyo dry na po yung kanyang soil, so kailangan na po natin bigyan ulit ng water yung ating plant. Huwag po natin siyang hayaan na totally dry na yung kanyang soil, kasi ma-dehydrate po yung ating plants. So yan, at okay na yung ating variegated
Kalanchoe flapjack. Heto naman po sila ay gustong-gusto nila ng full sun, kaya lang kailangan lang po natin i-check palagi yung kanilang soil. And then ayan, at para maiwasan na din nating mamatayan ng flapjack dito sa ating munting garden, ayan, at double check po natin yung ating plant kasi medyo lapitin din po ng fungus at milibag yung ating plant. Yung ating mga Kalanchoe flapjack guys ay hindi naman po sensitive na halaman, basta nakakuha lang po sila ng tamang sunlight 6 to 8 hours. Pwede na po sa ating plant. Gusto talaga nila ng full sun ng water. And then heto din guys, kasi maliliit lang or konti lang yung soil natin dito, so kailangan check natin palagi yung soil kasi ayan ang dami niyang baby, so kailangan niya ng maraming water para gumanda yung plant natin kasi sobrang init na po dito sa ating location, so madali lang po itong mag-dry. So yan guys, yung ating ano na to, mga babies ng ating mother plant. So siguro pag maganda na yung panahon ay pwede na nating i-propagate yung ating flapjack. So yan guys, yung flapjack natin na nakalagay sa hanging pot, and then i-dry lang natin siya bago natin siya ibalik doon sa kaniyang pwesto. And then heto guys, yung kailangan nating isok. I-overnight natin siya. Ayan, kailangan to i-overnight para makasipsip siya ng maraming water. Kasi yan guys, sayang pag tuluyan ng mag-dry itong ating plant. Kasi ano naman siya ayan, okay pa yan. Kulang lang siya ng water, na dehydrate lang siya ng husto. Ayan, and then ang ganda ng ano niya. Maganda na po yung kaniyang kulay. So yan po yung ginawa talagang i-pa-stress. So nasubrahan lang. So, kailangan i-revive natin siya. Ayan, i-soak lang natin siya ng overnight dito sa palanggana. So, ayan, kinaumagahan. So, malamig po dito sa ating location, guys. Sobrang lamig po ngayon. Ayan, tuwing umaga ay napakalamig. So, ayan na, guys. Ayan. Heto na yung first day. Or, hindi naman, hindi pa 24 hours natin siyang nasoak. Ayan, overnight lang natin siyang nasok. So, may pagbabago na. Ayan, medyo floppy na yung kaniyang top. Ayan na siya guys, medyo floppy na. Unlike kahapon na talagang tuyo yung dahon. So, ito medyo floppy na. So, ngayon guys ay try kong mag-change ng water. Ayan. I-ano lang natin to dyan sa baba. And then, mag-change tayo ng water. So, continuous lang yung pagbabad natin or pagsok natin ng ating Kalanchoe flapjack dito sa palanggana. Ayan. And then, heto, at lagyan natin siya ng water. So, heto pag naisok natin siya ngayon guys, ngayong umaga, kailangan nasa lilim lang po. Huwag po natin siyang i-expose sa sunlight kasi mainit po dito na area. So baka man po yung kaniyang roots. So kailangan nasa medyo malamig-lamig lang na area. So ayan, at medyo may konting improvement na yung ating plant. So yan lang guys yung ginagawa ko sa mga dehydrated nating plant. Ayan, kailangan lang po natin siyang isok dyan sa water overnight or more than 1 to 2 days. So yan guys, ang update dito sa ating mga plant dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.